Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae at sa hangganan ng kanyang pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salalaysay na mag-iiwan ng marka sa ating mga puso. Sabi nila, ang pinakamahirap na desisyon ay ang bumitaw. Pero paano kung ang pagbitaw ang tanging paraan para mahanap mo ang tunay mong halaga? Paano kung ang katahimikan na matagal mong iningatan ang siya palang magiging sandata mo para sa pinakamalaking laban ng iyong buhay? Sa bawat pag-angat ng elevator patungo sa penthouse ng Kasilawan Tower, tila humihinto ang paghinga ni Diwa Magdiwang. Hudyat iyon ng pagdating ng kanyang asawa. Ang hudyat na kailangan na naman niyang isuot ang maskara ng isang masaya at kontentong may bahay. Ang marangyang penthouse ay nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw ng Distrito Solaria, isang testamento sa kapangyarihan at yaman ng pamilya Serrano. Ngunit para kay Diwa, ang bawat sulok nito ay isang paalala ng kanyang ginintuang hawla. Malamig ang haplos ng marmol sa kanyang mga talampakan habang naglalakad siya patungo sa pinto. Ang katahimikan sa loob ng kanilang tahanan ay tila mas nakakabingi kaysa sa ingay ng syudad sa ibaba. Pumasok si Dakila Serrano, dala ang amoy ng mamahaling pabango at ang bigat ng isang buong araw ng mga desisyon. Isang ngiti ang isinalubong ni Diwa, isang ngiting sanay na siyang ipakita. Kumusta ang araw mo? Malamig niyang tanong habang kinukuha ang briefcase nito. Mabuti, medyo nakakapagod lang, sagot ni Dakila. Ang mga mata ay nasa kanyang telepono na. May malaki akong meeting bukas, the biggest one yet. Tumango lang si Diwa. Alam niya ang tungkol sa meeting. Alam niya ang lahat ng tungkol sa mga negosyo ni Dakila. Kahit pa hindi siya kailanman tinanong nito. Siya ang anino sa likod ng entablado, ang nag-aayos ng lahat mula sa anunsyo hanggang sa pagkain. Ngunit hindi kailanman nabigyan ng imbitasyon sa mismong palabas. Halika, ihanda natin ang isusuot mo. Sabi niya, at hinila ito ng marahan patungo sa kanilang walk-in closet. Ito ang kanilang ritual. Ito ang isa sa mga iilang sandali na nararamdaman niyang bahagi pa rin siya ng mundo ni Dakila. Habang inaayos niya ang kurbata sa leeg ng asawa, pinagmasdan niya ang mukha nito. Ang mga matang dati puno ng pangarap para sa kanilang dalawa, ngayon ay tila may ibang hinahabol na liwanag. Ang mga ngiting dati para sa kanya lang, ngayon ay parang isang transaksyon na lamang. Perfect, bulong niya nang matapos ayusin ang kurbata. Hinawakan ni Dakila ang kanyang kamay, isang haplos na mabilis at halos walang init. Salamat, Diwa. I do not know what I do without you, sabi nito. Ngunit ang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Sound of a phone ringing sharply. Biglang nagbago ang lahat nang tumunog ang telepono ni Dakila. Nakita ni Diwa ang pangalang lumabas sa screen bago pa man ito makatalikod. Marahuyo Rios. Tumalikod si Dakila para sagutin ang tawag, pero sa salamin ng cabinet, kitang-kita ni Diwa ang pagbabago sa mukha nito. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Dakila. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ni Diwa. Isang ngiting hindi para sa kanya. Yes, Marahuyo. Everything is set for tomorrow. Oo, ako ang bahala. See you. Maikli lang ang pag-uusap, ngunit sapat na yon para manlamig ang buong katawan ni Diwa. Ang pangalang iyon, Marahuyo, ang multo ng nakaraan ni Dakila. Ang babaeng sinabi nitong matagal nang nakalimutan. Nang humarap muli si Dakila, wala na ang namangiti. Trabaho lang, sabi nito, na parang nabasa ang takot sa kanyang mga mata. She's handling the M&A. She's brilliant. Tumango lamang si Diwa. Ano pa nga ba ang sasabihin niya? Ang magtanong? Ang magselos? Matagal na niyang natutunan na ang katahimikan ang pinakamadaling paraan para mapanatili ang kapayapaan. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Dakila para sa isang emergency meeting,
Nagtungo si Diwa sa isang silid na tanging siya lang ang pumapasok. Hindi ito kwarto, kundi isang pribadong gallery. Dito nakalagay ang kanyang ketsat na emosyonal. Mga antigong alahas, mga pinta, at mga artifact na minana niya sa kanyang mga ninuno. Hinaplos niya ang isang lumang suklay na garing. Kwento ng kanyang lola, ang suklay na ito ay pag-aari ng isang babaeng iniwan ng kanyang kabiyak, ngunit mag-isang itinaguyod ang kanyang pamilya at naging isang matagumpay na mangangalakal. Bawat piraso sa silid na yon ay may kwento ng katatagan. Dito siya humuhugot ng lakas. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Hindi sigurado sa kung anong hahanapin. Ngunit may isang puwersang nagtulak sa kanya. At habang nag-iisip, isang email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing sa isang hindi kilalang address. Walang subject. Nanginginig ang mga kamay ni Diwa nang buksan niya ito. Nag-iisa lang ang laman. Isang litrato. Isang litrato ni Dakila at Marahuyo sa isang pribadong restaurant. Magkatabi sila. Ang ulo ni Marahuyo ay nakasandal sa balikat ni Dakila. Pero hindi iyon ang sumira sa puso ni Diwa. Ito ay ang kislap sa mga mata ni Dakila. Ang parehong kislap na nakita niya noong una silang nagkakilala. Isang kislap na matagal nang nawala para sa kanya. At sa isang iglap, ang lahat ng katahimikang pinakaiingatan niya ay nabasag. Nanatiling nakatitig si Diwa sa screen ng kanyang laptop. Ang litrato, ang ngiti ni Dakila, ang pagkakasandal ni Marahuyo, paulit-ulit na tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Ang katahimikan ng penthouse ay mas lalong nagpapalinaw sa ugong sa loob ng kanyang isipan. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen, bumabagsak sa nakangiting mukha ni Dakila sa litrato. At kasabay ng patak na yon, bumuhos ang mga alaala. Bigla siyang bumalik sa isang hapon, 5 taon na ang nakalipas, sa isang maliit na dalampasigan sa Batangas na sila lang ang nakakaalam. Walang mamahaling singsing, walang granding anunsyo. Tanging si Dakila lang na nakaluhod sa buhanginan. Hawak ang isang puting kabibe. Hindi ko maipapangako sa iyo ang buong mundo, Diwa, sabi nito noon. Ang mga mata ay nagniningning sa sinag ng papalubog na araw. Pero ipinapangako ko, sa lahat ng araw ng buhay ko, ikaw ang magiging mundo ko. Ikaw ang yaman ko. Ang sinseridad sa boses nito noon, ang init sa mga palad nito, nang hawakan ng kanyang kamay. Iyon ang Dakila na minahal niya. Ang Dakila na pinanghawakan niya. Nasaan na ang lalaking iyon ngayon? Napalitan na ba siya ng kislap ng bilyon-bilyong piso sa isang kontrata? Kasabay ng alaala, bumalik din ang mga multo, mga bulong-bulungan noon na pilit niyang isinantabi, mga paalala mula sa ilang kaibigan. Mag-ingat ka kay Marahuyo, sabi ng isa. She never really got over him. Obsessed yon, sabi naman ng isa pa, pero nagtiwala siya kay Dakila. Pinili niyang maniwala sa pag-ibig na ipinangako nito sa kanya sa dalampasigan. Sound of flashback fades, returning to the quiet hum of the penthouse. Ipinilig ni Diwa ang kanyang ulo. Pilit iwinawaksi ang mga alaala. Hindi ito ang oras para magdalamhati. Ito ang oras para alamin ang katotohanan. Muling bumalik ang kanyang atensyon sa laptop. Isinara niya ang email at binuksan ang isang secure folder na naglalaman ng mga ulat tungkol sa kumpanya ni Dakila. Gamit ang kanyang kaalaman sa finance na matagal na niyang hindi ginagamit, sinimulan niyang suriin ang mga detalye ng merger and acquisition na pinangungunahan ni Marahuyo. Sa una, lahat ay mukhang perpekto, masyadong perpekto. Ang mga financial projection ay napakaganda. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa screen. Ngunit may naramdaman siyang mali. Isang bagay na hindi tugma. Isang pakiramdam na tila may itinatago sa likod ng mga nagniningning na numerong ito. Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Dakila habang nag-aalmusal. Dakila, panimula niya.
Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Nakita ko ang ilang ulat tungkol sa bagong M&A. Ang laki pala ng proyektong ito. Bahagyang nagulat si Dakila. Itinigil ang pagbabasa sa kanyang tablet. It's a game changer, sabi nito. May pagmamalaki sa boses. Oo nga, pero may ilang numero lang doon na hindi ko masyadong maintindihan. Parang masyadong optimistic ang dating. Maingat niyang sinabi. Biglang nagbago ang timpla sa mukha ni Dakila. Isang malamig na pader ang tila humarang sa pagitan nila. Diwa, it's complicated business. Don't worry your pretty little head about it, sabi nito na may pilit na ngiti. Huwag mo nang isipin yon. It's men's talk. Just trust me. Trust me. Ang mga salitang dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang laso na kumakalat sa kanyang sistema. Iyon na yon. Iyon ang sagot na kinatatakutan niya. Ang pagbabaliwala. Ang pagtataboy. Hindi na siya sumagot. Tumango lang siya at nagpatuloy sa pagkain kahit patila abo na ang lasa ng lahat. Nang hapong iyon, habang mag-isa na naman siya sa penthouse, gumawa siya ng isang desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at hinanap ang isang lumang numero. Isang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isa ng financial analyst sa isang kilalang kumpanya. Sound of a phone being dialed, followed by ringing. Carla? Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Diwa to. Oo, matagal na rin. May kailangan sana akong ipakiusap. Isang pabor na kailangan manatiling sa ating dalawa lang. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon. Hindi na nagdetalye tungkol sa personal na problema. Ngunit binigay ang lahat ng impormasyong kailangan ni Carla para tingnan ang transaksyon mula sa labas. Sige Diwa, I'll see what I can find. Sabi ni Carla, ramdam ang bigat sa boses ng kaibigan. Tatawagan kita kaagad. Lumipas ang ilang oras na parang mga taon. Bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Hanggang sa wakas, bago magtakip silim, tumawag si Carla. Sound of a phone vibrating, Diwa answers quickly. Diwa! Ang boses ni Carla sa kabilang linya ay mababa at nanginginig. Halatang kinakabahan. Anong nalaman mo? Tanong ni Diwa. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas. Huminga ng malalim si Carla. Diwa, this is not a normal merger. Malinis tingnan sa labas pero may mga nakita akong red flags. Mga pattern ng creative accounting na napakadelikado. Kung ano man ito, hindi ito tama. Malaki ang itinatago nila. Natahimik si Diwa. Tila nawalan ng hangin ang kanyang baga. Nagpatuloy si Carla. Ang boses ay halos pabulong na. Diwa, hindi ko alam kung gaano kakalapit dito. Pero mag-ingat ka. Please, mag-ingat ka. Ang mga salita ni Carla ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Diwa buong magdamag. Mag-ingat ka. Malaki ang itinatago nila. Hindi na siya nakatulog. Ang bawat anino sa kanilang malawak na silid-tulugan ay tila nagiging halimaw. Ang bawat lagitik ng gusali ay parang isang babala. Kinabukasan, maagang umalis si Dakila. Importanteng almusal kasama ang mga investors. Sabi nito, isang mabilis na halik lang sa noo ang iniwan. Isang halik na kasing lamig ng umaga. Alam ni Diwa na nagsisinungaling ito. Ang araw na yon ay dumaan na parang isang panaginip o mas tamang sabihing isang bangungot. Hindi niya magawang hawakan ang kanyang mga aminanang gamit. Tila pati ang mga iyon ay nakakaramdam sa bigat ng kanyang dibdib. Ang lakas na dati niyang nakukuha mula sa mga kwento ng kanyang mga ninuno ay tila naglaho, napalitan ng isang mapurol na sakit. Gabi na nang umuwi si Dakila. Amoy alak. Ang kanyang mga kilos ay mas maluwag. Ang kanyang pagsasalita ay mas malakas kaysa sa karaniwan. Isang senyales na naging matagumpay ang araw niya. We closed a preliminary deal. Masaya niyang inanunsyo. Inihagis ang kanyang coat sa isang silya. Malapit na Diwa.
Malapit na tayong mapunta sa tuktok na hindi pa nararating ng sinuman. Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ni Diwa. Mabuti naman, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. I'm going to take a shower, sabi ni Dakila at dumiretso sa kanyang opisina para kunin ang kanyang tablet. Iniwan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Nagpunta si Diwa sa kusina para kumuha ng tubig, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit habang dumadaan siya sa tapat ng opisina, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Ang ringtone ng smart speaker sa loob, hudyat na may tumatawag dito. At narinig niya ang boses ni Dakila na sumagot. Hello? Napatawag ka? Isang saglit na katahimikan. At pagkatapos ay ang boses ni Dakila, mas malambing, mas mainit. Isang tono na matagal nang ipinagkait sa kanya. Oo naman, I miss you too, Marahuyo. The investors loved your presentation. Of course, tayo pa ba? Napatigil si Diwa. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa sahig. Ang baso ng tubig sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Narinig niya ang mahinang tawa ni Marahuyo mula sa speaker. At pagkatapos, ang mga salitang tuluyang dumurog sa lahat ng natitira sa kanyang puso. Kumusta naman si Diwa? Tanong ni Marahuyo. May halong pang-aasar sa boses. Huminga ng malalim si Dakila bago sumagot. At sa kanyang sagot, nawala ang lahat ng paggalang, ang lahat ng pagmamahal na minsan niyang ipinangako. Hayaan mo na yon, sabi ni Dakila. Ang boses ay may bahid ng pagkayamot. She'll never know. Ano bang alam niya? Busy yon sa mga lumang painting at antigong alahas niya. She's happy in her own little world. Mas mabuti na yon. Walang gulo. Walang gulo. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Diwa na parang sampal. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang mga sakripisyo, lahat ay binuod sa isang konklusyon para hindi siya maging sagabal, para hindi siya manggulo. Hindi niya namalayan ang pagbagsak ng baso mula sa kanyang kamay. Sound of glass shattering on the floor. Ang tunog ng nabasag na salamin ay nagpatigil sa usapan sa loob ng opisina. Narinig ni Diwa ang mabilis na pagpapaalam ni Dakila. I'll call you back, sabi nito, at agad na pinatay ang tawag. Lumabas si Dakila mula sa opisina. Ang muka ay puno ng pagkainis, handang magalit. Ngunit natigilan siya nang makita si Diwa, nakatayo sa gitna ng mga bubog. Ang mga mata ay walang emosyon, nakatitig sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Dakila. Ang inis ay napalitan ng bahagyang pag-aalala. Nasugatan ka ba? Hindi umimik si Diwa. Hindi niya naramdaman ang sakit ng isang maliit na hiwa sa kanyang paa. Mas malalim ang sugat sa loob ng kanyang puso. Tiningnan niya ang lalaki sa kanyang harapan, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagtiwalaan niya. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay nitong kulay. Ang kulay ng kasakiman, ng pagkakanulo, ng pagwawalang bahala. Umiling siya ng dahan-dahan. Hindi, bulong niya. Ang boses ay basag. Hindi ako nasugatan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi pinapansin ang mga bubog sa sahig. Dumiretso siya sa kanilang silid. Ang kanyang katahimikan ay hindi natanda ng pagsuko. Ito na ang simula ng paghahanda. Isinara niya ang pinto. Kinuha niya ang isang lumang leather-bound na journal mula sa ilalim ng kanyang kama, ang journal ng kanyang ina. Sa huling pahina nito, may isang pangalan at isang numero ng telepono na nakasulat sa magandang sulat kamay. Tia Gunita, ang matandang platera, ang tagapag-ingat ng mga kwento ng kanilang pamilya, ang babaeng sinasabing nakakakita hindi lang ng halaga ng pilak at ginto, kundi pati ng halaga ng isang kaluluwa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero. Matapos ang ilang ring, isang boses na kalmado at malalim ang sumagot sa kabilang linya.
Nakahanda na ang tsa, sabi ng boses na para bang inaasahan na ang tawag niya. Matagal na kitang hinihintay, aking apo. 1 linggo ang lumipas. 1 linggo ng maingat na pagkilos at pinigil na mga salita. Para kay Dakila, ang lahat ay bumalik sa normal. Ang kanyang asawa ay naroon pa rin, tahimik na gumaganap sa kanyang papel. Ngunit para kay Diwa, ang bawat araw ay isang paghahanda para sa digmaan. Ang gabi ng anibersaryo ng Serrano Corporation ay ang perpektong entablado para sa tagumpay ni Dakila. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay napuno ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Lahat ay naroon para saksihan ang kapangyarihan ni Dakila Serrano. At sa tabi niya, nakatayo si Diwa. Suot ang isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay isang perpektong blangkong canvas. Ladies and gentlemen, anunsyo ni Dakila sa entablado. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. I would like to introduce a key person who is instrumental to our company's future, the brilliant mind behind our upcoming merger, Miss Marahuyo Rios. Sound of polite but enthusiastic applause. Lahat ng mga mata ay napunta kay Marahuyo habang umaakyat siya sa entablado. Nakasuot siya ng isang kumikinang na pulang damit, ang kulay ng kapangyarihan at panganib. Tumayo siya sa tabi ni Dakila at sa isang iglap, sa ilalim ng mga matitingkad na ilaw, mukha silang isang hari at reyna, isang perpektong pares. Naramdaman ni Diwa ang daan-daang mga matang nakatitig sa kanya, puno ng awa, ng panghuhusga, ng tsismis, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang postura ay perpekto. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong magkahawak sa kanyang harapan. Matapos ang talumpati, bumaba si Marahuyo sa entablado at nilapitan ang mga bisita, ngunit ang kanyang mga mata ay may iisang target. Naglakad siya papalapit kay Diwa. Ang kanyang mga labi ay may isang matamis, ngunit mapanlinlang na ngiti. Mrs. Serrano, bati niya, ang boses ay parang pulot na may lason. It's a pleasure to finally meet you properly. I've heard so much about you. Miss Rios, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Congratulations on your success. Tumaas ang isang kilay ni Marahuyo, tila hindi inaasahan ang ganitong kalamig na pagtanggap. Salamat, sabi niya. At pagkatapos ay idinagdag, ang boses ay mas mahina para sila lang ang makarinig. Alam mo, ang swerte ni Dakila na may asawa siyang supportive, isang taong kontento na manatili sa anino. Hindi lahat ng babae ganyan. Ito na, ang pang-iinsulto, ang pagpapamukha. Inaasahan ni Marahuyo na makakita ng galit, ng luha, ng kahit anong reaksyon. Ngunit tiningnan lang siya ni Diwa sa mata, isang kalmadong pagtitig na tila tumatagos sa kaluluwa. Ang tagumpay ng asawa ko, mahinahon niyang sagot, ay kaligayahan ko. At masaya ako na may mga taong katulad mo na handang tumulong sa kanya para maabot iyon. Natigilan si Marahuyo. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nanginig. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong hindi natinag sa kanyang mga laro. Sa isang iglap, ang ngiti ng tagumpay ni Marahuyo ay tila nawalan ng kinang. Nang gabing iyon, matapos ang party, hindi umuwi si Diwa sa Kasilawan Tower. Nagpahatid siya sa isang lumang distrito sa Maynila, sa isang kalye na napapaligiran ng mga antigong bahay. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang maliit na tindahan na may simpleng karatula. Gunita Plateria. Sound of a small shop bell ringing as a door opens, the party sounds fade completely, replaced by quiet and the soft sound of metal being worked on. Pagpasok niya, sinalubong siya ng amoy ng pinakintab na metal at tsaa. Sa likod ng isang mesang gawa sa kahoy, isang matandang babae na may buhok na kasing puti ng pilak ang nakaupo. Abala sa pag-aayos ng isang sirang kwintas. Tia Gunita, magalang na bati ni Diwa.
Tinaas ni Tiagunita ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng kanyang edad, ay matalas at puno ng karunungan. Ngumiti siya. "Umupo ka, Apo," sabi niya. Itinuturo ang isang upuan sa tapat niya. "Alam kong darating ka." Inilapag ni Diwa ang isang maliit na telang supot sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ito, inilalabas ang isang set ng mga antigong hikaw na may mga brilyante. "Ito po," sabi ni Diwa. "Gusto ko sanang ibenta." Tiningnan ni Tiagunita ang mga hikaw. Pagkatapos ay tumingin kay Diwa. Hindi niya tinanong kung bakit. Hindi niya tinanong kung sigurado ba siya. Sa halip, kinuha niya ang isang maliit na hairpin na gawa sa pilak at inabot ito kay Diwa. Simple lang ang disenyo nito, isang dahon. Ang mga alahas ay parang mga alaala. "Diwa," mahinahon niyang sinabi, "may mga alaalang nagpapabigat sa atin, nagkukulong sa atin sa nakaraan. At may mga alaalang nagpapalaya sa atin, nagpapaalala kung sino talaga tayo." Hinawakan niya ang kamay ni Diwa. Ang kanyang mga daliri ay mainit sa kabila ng kanyang edad. "Ang anumang bagay na nagiging tanikala mo, ibenta mo. Ang anumang bagay na nagbibigay sa iyo ng pakpak, ingatan mo. Malinaw ba, aking apo?" Tumingin si Diwa sa hairpin sa kanyang palad. Pagkatapos ay sa mga brilyanteng hikaw sa mesa. Ang mga hikaw ay regalo ni Dakila. Ang hairpin ay simbolo ng kanyang sarili. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Tumango siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Pag-alis niya sa tindahan, hindi na siya nag-alinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero na ibinigay sa kanya ni Tiagunita. Isang pangalan na kilala sa buong legal community ng Pilipinas. "Hello," sabi ng isang boses sa kabilang linya, matatag at professional. "Good evening," sagot ni Diwa. Ang kanyang sariling boses ay may biglang bigat at awtoridad. "Nais ko sanang makausap si Attorney Bailana. Sabihin ninyo, tumatawag si Diwa Magdiwang. It's time to draft my exit strategy." Ang mga sumunod na araw ay naging isang serye ng mga tahimik at kinakalkulang mga galaw. Para sa mundo sa labas, si Diwa Magdiwang ay ang parehong may bahay na abala sa kanyang mga sining at hardin. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, siya ay isang general na naglalatag ng kanyang plano para sa isang digmaang hindi niya maaaring ipatalo. Ang una niyang ginawa ay ang pagbebenta ng mga tanikala. Sa tulong ni Tiagunita, nakipag-ugnayan si Diwa sa isang network ng mga pribadong kolektor at mga auction house sa ibang bansa. Isa-isa, maingat at walang ingay, sinimulan niyang i-liquidate ang mga alahas at ilang piraso ng sining na ibinigay sa kanya ni Dakila. Ang bawat isa ay isang alaala ng mga sirang pangako. Ang isang mamahaling kwintas na brilyante na regalo noong kanilang unang anibersaryo. Isang painting mula sa isang kilalang artist na binili ni Dakila para mapatawad siya matapos ang isang malaking pag-aaway. Ang mga singsing, pulseras at hikaw na sumisimbolo sa isang buhay na hindi naman pala tunay. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagputol ng bawat hibla na nag-uugnay sa kanya, sa lalaking nanakit sa kanya. Ang bawat transaksyon ay ginawa sa pamamagitan ng mga proxy. Ang mga pondo ay direktang inililipat sa isang bagong bukas na bank account sa Switzerland. Isang account na nasa ilalim ng kanyang pangalan bilang dalaga, Diwa Magdiwang. Isang hapon, nakipagkita siya kay Attorney Bailana sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa mga matataong lugar kung saan sila maaring makita. Si Attorney Bailana ay isang babaeng nasa edad 50, may matalas na mga mata at isang presensya na nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Hindi siya nagsasalita nang hindi kinakailangan. "Mrs. Serrano," panimula ng abogada, inilalatag ang isang manipis na folder sa mesa. "Pinag-aralan ko ang inyong sitwasyon.
Given your husband's assets and influence, a contested annulment would be long, messy, and very public. Umiling si Diwa. Wala akong balak na makipag-away sa kanya sa korte para sa pera. Mahinahon niyang sinabi. I don't want a single centavo of his money. Ang kailangan ko lang ay ang kalayaan ko at hustisya. Tinaasan ng kilay si Attorney Bailana, halatang nagulat at humanga. Bihira siyang makakilala ng isang kliyenteng may ganitong paninindigan. Hustisya? Mayroon po akong hinala na may illegal na nangyayari sa merger na kanilang isinasagawa. Paliwanag ni Diwa, inilalahad ang mga natuklasan ni Carla. Kung mapapatunayan natin yon, hindi lang ang kasal ko ang matatapos. Ang buong imperyo niya ang babagsak. Iyon ang magiging hustisya para sa akin. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni attorney. Bailana. Ngayon, nagkakaintindihan na tayo. Sabi niya, I will hire a team of the best forensic accountants. We will find the dirt, pero kailangan nating mag-ingat. Isang maling galaw lang at malalaman niyang may plano ka. Naiintindihan ko po, sagot ni Diwa. Sa kanyang pag-uwi, dumaan si Diwa sa kanyang pribadong gallery. Ang mga pader na dati puno ng mga kumikinang na alaala ay unti-unti nang nababakante. Ngunit sa halip na makaramdam ng kalungkutan, isang kakaibang gaan ang kanyang naramdaman. Kinuha niya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy ng nara. Dito niya inilagay ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang lumang suklay na garing ng kanyang lola. Ang simpleng pilak na hairpin mula kay Tia Gunita. Ang isang koleksyon ng mga pinatuyong bulaklak na bigay ng kanyang yumaong ina. Ang mga litrato niya kasama ang kanyang kapatid na si Alon. Ito ang kanyang tunay na yaman. Ito ang mga bagay na magbibigay sa kanya ng pakpak. Habang isinasara niya ang baul, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Galing ito sa bangko. Isang abiso na may malaking halaga ang pumasok sa kanyang Swiss account. Ang bayad para sa huling piraso ng alahas na kanyang ipinagbili. Sa parehong sandali, sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang opisina ni Dakila Serrano, isang pulang alerto ang lumabas sa kanyang computer. Unusual transaction alert. Joint account #XXX-XXXXX. Napakunot ang noo ni Dakila. Isang malaking halaga ang inilipat palabas ng kanilang joint account patungo sa isang hindi pamilyar na account. Hindi niya alam ang transaksyong ito. Hindi niya inaprubahan. May isang tao lang na may access sa account na yon bukod sa kanya. Diwa. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagdududa. Anong ginagawa mo? Ang unang bitak sa kanyang kumpiyansa ay nagsimula ng lumitaw. Ang kanyang tahimik na asawa ay tila may ginagawang isang bagay na hindi niya alam. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Dakila ng kaba. Ilang araw nang binabagabag si Dakila ng email na yon mula sa bangko. Isang malaking halaga ang nawala sa kanilang account. Nang sinubukan niyang alamin kung saan ito napunta, isang pader ang humarang sa kanya. Classified information, client confidentiality. Kalokohan. Siya si Dakila Serrano. Walang sikretong hindi niya kayang malaman. Ngunit ang transaksyong ito, tila hindi niya matunton at iyon ang mas lalong nagpagalit sa kanya. Sigurado ka bang wala kang kinalaman dito? Tanong niya kay Marahuyo na kasama niya ngayon sa kanyang opisina matapos ang isang matagumpay na meeting. Itinaas ni Marahuyo ang kanyang wine glass. Dakila, darling. Sabi niya, ang boses ay malambing. Bakit naman ako kukuha ng pera sa account ninyo? Kung hihingi ako sa'yo, alam kong ibibigay mo ng kusa. May punto siya. Hindi si Marahuyo ang tipo na magnanakaw ng patago. Siya ang tipo na hihingi at kukunin ang gusto niya ng harapan. Kung ganoon, si Diwa, sabi ni Dakila, mas para sa sarili niya kaysa kay Marahuyo. Hindi niya lubos maisip. Si Diwa, ang kanyang mahinhin at tahimik na asawa,
Ang babaeng ang tanging pinagkakaabalahan ay ang kanyang hardin at mga antigong gamit. Sumimsim ng alak si Marahuyo. Ang kanyang mga mata ay naglalaro. Baka naman meron siyang pinagkakagastusan na hindi mo alam. Suhestyon niya, maingat na itinatanim ang binhi ng lason. Isang bagong hobby? O baka naman, isang bagong kaibigan? Ang ideya ay katawa-tawa, ngunit sa isip ni Dakila na puno ng pagdududa, ito ay nag-ugat. Ang biglaang pagbabago sa kilos ni Diwa. Ang kanyang madalas na pag-alis nang walang paalam. Ang kanyang katahimikan na dating nagbibigay ng kapayapaan, ngayoy tila isang pader na hindi niya mapasok. Nang gabing iyon, umuwi si Dakila na may dalang bagyo sa kanyang dibdib. Naabutan niya si Diwa sa sala, nagbabasa ng libro, kalmado na parang isang lawa na walang alon. Ang kapayapaan sa mukha nito ay lalong nagpainit ng kanyang ulo. Inilapag niya ang isang kopya ng bank statement sa glass table sa kanilang harapan. Ang tunog ay matalim at biglaan sa gitna ng katahimikan. Sound of a folder being slapped onto a glass table. Explain this. Malamig niyang utos. Itinuturo ang naka-highlight na transaksyon. Hindi nagulat si Diwa. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang libro, minarkahan ang pahina at tiningnan ng papel. Pagkatapos, tumingin siya kay Dakila. Ang kanyang mga mata ay malinaw at hindi natitinag. Reinvestment. Simpleng sagot niya. Reinvestment? Ulit ni Dakila. Hindi makapaniwala. Saan? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Iyon ay bahagi ng mga ari-arian na minana ko sa aking pamilya, Dakila. Paliwanag ni Diwa, ang boses ay pantay pa rin. Ang iba ay mga regalong ibinigay mo. Personal assets. Naisip kong mas makabubuting ilagay ang mga ito sa isang investment na mas may pakinabang. Hindi ko naisip na kailangan kong ipagpaalam sa'yo ang bawat galaw ng sarili kong pera. Ang kanyang luhika ay perpekto. Ang kanyang tono ay kalmado. Walang bakas ng pagkakasala. At iyon ang lalong ikinainis ni Dakila. Sanay siyang siya ang may kontrol. Sanay siyang siya ang mas may alam. Pero sa sandaling ito, ang babaeng nasa harapan niya ay tila may sariling mundo. Isang mundong hindi siya kasama. Sarili mong pera? Tumawa siya ng mapakla. Diwa, lahat ng meron ka, lahat ng tinatamasa mo ay dahil sa akin. Isang bahagyang ngiti, ang unang emosyon na nakita niya mula rito sa buong gabi, ang sumilay sa labi ni Diwa. Isang nangiting hindi niya maintindihan. Ganoon ba? Mahina niyang tanong. Ang simpleng tanong na yon ay mas malakas pa sa isang sigaw. Sa isang iglap, naramdaman ni Dakila na ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang buhay, ang mga pader ng kapangyarihan at kontrol, ay nagsisimulang gumuho. Pinagmasdan niya ang kanyang asawa habang natutulog ito ng gabing iyon. Ang mukha nito ay payapa, ngunit alam niyang may nagbago na. Ang babaeng akala niya ay pag-aari niya. Ang babaeng akala niya ay kaya niyang basahin na parang isang bukas na aklat, ay may mga pahinang bigla na lang isinara para sa kanya. At sa kaibuturan ng kanyang pagkalalaki, isang damdamin ang gumapang, takot. Kinabukasan, tumawag siya sa kanyang personal na abogado. Gusto kong ipa-freeze mo ang lahat ng joint accounts namin ni Diwa at gusto kong mag-hire ka ng private investigator. Utos niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Alamin mo ang bawat galaw niya. Gusto kong malaman ang lahat. Hindi niya alam na sa kabilang linya, sa opisina ni attorney, Bailana, isang tawag din ang natanggap ni Diwa. Diwa, sabi ni attorney Bailana, ang boses ay seryoso. May problema tayo. Sinusubukan nilang i-freeze ang mga asset mo. Alam na niyang may ginagawa ka. Kailangan natin ng ala. Isang bagay na hindi niya kayang pabulaanan. At kailangan nating ito. Ngayon na, ang balita mula kay attorney,
Bailana ay parang isang bombang sumabog sa tahimik niyang mundo. Alam na niya, ang mga salitang yon ay nagdulot ng isang alon ng panik na hindi pa niya naramdaman noon. Ang kanyang maingat na inilatag na mga plano ay nanganganib na gumuho bago pa man magsimula ang tunay na laban. Kailangan natin ng alas. Nagpabalik-balik si Diwa sa loob ng kanyang pribadong gallery. Ang mga pader na halos bakante na ngayon ay tila sumisikip sa paligid niya. Ano? Ano pa ang kulang? Mayroon silang mga hinala. Mayroon silang mga ebidensya ng kahina-hinalang daloy ng pera, ngunit wala silang isang matibay na patunay, isang smoking gun na direktang mag-uugnay, kinadakila at marahuyo sa pandaraya. Ang kanyang mga mata ay napadako sa huling malaking bagay na natitira sa pader. Isang malaking painting na nakabalot sa canvas, nakasandal at naghihintay na kunin ng mga art movers. Ito ang huling regalo sa kanya ni Dakila. Ibinigay noong kanilang huling anibersaryo. Isang obra ng isang pumanaw ng national artist, nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang simbolo ng pagmamahal ko, sabi ni Dakila noon. Isang bagay na kasing ganda at kasing halaga mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Diwa. Kasinungalingan, isa na namang mamahaling panakip butas sa kanilang nasisirang relasyon. Nilapitan niya ang painting, handa nang tawagan ang mga movers para kunin na ito at isama sa mga bagay na ibebenta. Ngunit habang hinahawakan niya ang kwadro para itayo ito ng maayos, may naramdaman siyang kakaiba. Isang maliit, matigas na umbok sa likod ng canvas malapit sa kahoy na frame. Hindi ito natural. Hindi ito dapat naroon. Sound of the searching noises stop. A moment of silence, followed by the sound of fabric being gently tapped and prodded. Napakunot ang kanyang noo. Dahan-dahan niyang binaliktad ang painting. Sa likod, ang makapal na canvas ay perpektong nakabatak. Ngunit sa isang sulok, kung tititigan mong mabuti, may isang bahagi na tila bahagyang nakaangat. Halos hindi mahahalata. Kinakabahan, kumuha si Diwa ng isang maliit na penknife mula sa isang drawer. Huminga siya ng malalim. Kung nagkamali siya, sisirain niya ang isang obra maestra. Ngunit may isang malakas na kutob sa loob niya. Isang tinig na nagsasabing kailangan niyang tingnan. Sound of a small, sharp blade carefully slitting fabric. Dahan-dahan niyang ginawa ang isang maliit na hiwa sa gilid ng canvas. Sapat lang para makita kung ano ang nasa loob. Sa ilalim ng tela, nakadikit sa kahoy na frame, ay isang bagay na itim at maliit. Isang bagay na hindi dapat naroon. Mas nilakihan niya ang hiwa at maingat na kinuha ang bagay na yon gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Nanginig ang kanyang mga kamay nang mapagtanto kung ano ang hawak niya. Isang maliit na USB flash drive. Bakit? Bakit may isang USB na nakatago sa likod ng isang mamahaling painting? Para saan ito? Dali-dali siyang nagtungo sa kanyang laptop. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Nang isaksak niya ang USB, isang folder lang ang lumabas. Walang pangalan. Binuksan niya ito. Ang laman ay isa pang folder na may pangalang Serrano_Insurance. Insurance? Siguro? Para saan? Binuksan niya ang folder na yon at bumungad sa kanya ang isang listahan ng mga file, mga audio recording, mga scanned na dokumento, mga spreadsheet na may mga komplikadong numero. Ang mga pangalan ng file ay mga petsa at mga code. Pinili niya ang isa sa mga pinakaunang audio file at pinindot ang play. Isang boses ng lalaki ang narinig niya, hindi pamilyar. At pagkatapos, ang boses ni Marahuyo. Mas bata, pero walang dudang siya iyon. Marahuyo sa recording. I don't care how you do it. Bury the losses. Create a subsidiary. Ilipat ninyo ang utang doon. No one can trace it back to me. Understood? Lalaki sa recording. Yes, ma'am, pero
This is risky. Kung may mag-audit. Marahuyo sa recording. That's why you're paid well. To take risks. Just do it. Sound of the audio recording clicking off. Nanlamig si Diwa. Pinakinggan niya ang sunod-sunod na mga recording. Ang bawat isa ay naglalaman ng mga utos ni Marahuyo sa iba't ibang tao. Mga tagubilin, kung paano manipulahin ang mga financial report, kung paano itago ang mga pagkalugi ng mga nakaraang kumpanya na hinawakan niya. Ito pala ang sikreto ng kanyang pagiging brilliant, isang mahabang kasaysayan ng pandaraya. At binuksan niya ang isang spreadsheet. Nakalista doon ang lahat ng mga kumpanyang nalugi na konektado kay Marahuyo at sa tabi ng mga iyon, ang mga pangalan ng mga taong pinagbantaan niya gamit ang mga recording na ito. Ito ang insurance, ang koleksyon niya ng mga kasalanan ng ibang tao na ginagamit niya para makapanikil, para makuha ang gusto niya, at malinaw na ginagamit niya ito ngayon para pilitin ang mga board members ng kabilang kumpanya na pumayag sa merger, kahit padehado ang mga ito. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huling file sa folder. Isang video. Sound of a video file opening. Clearer audio. The faint clink of glasses. Nanginginig niyang pinindot ang play. Ang video ay kuha sa isang bar. Tila mula sa isang hidden camera. Nakaupo si Dakila at Marahuyo. Magkaharap. Dakila. Sa video. This is insane, Marahuyo. Masyadong delikado. Kung malaman to ng board, Marahuyo, sa video. Relax, Dakila. I've done this before. Trust me. At saka, anong pakialam ng board? Sa oras na pumasok ang pera, lahat sila magiging masaya. At tayo ang magiging pinakamakapangyarihan sa buong industriya. Hinawakan ni Marahuyo ang kamay ni Dakila sa ibabaw ng mesa. Marahuyo, sa video? Don't tell me you're getting cold feet now. Remember our dream? Ito na yon. Ikaw at ako. Sa tuktok, tumingin si Dakila sa mga mata ni Marahuyo at sa mga mata ng kanyang asawa. Sa video, nakita ni Diwa ang sagot, ang pagkasilaw sa kakapangyarihan, ang pagkalunod sa ambisyon, ang tuluyang pagtalikod sa lahat ng tama. At doon na pagtanto ni Diwa ang lahat. Ang painting na ito, hindi ito regalo ng pagmamahal. Ito ay isang imbakan, isang taguan. Marahil, nung una nilang sinimulan ang plano, ibinigay ni Dakila ang insurance na ito kay Marahuyo para itago. At saan pa ba ang pinakaligtas na lugar para itago ang isang bagay na napakahalaga? Sa isang lugar na hindi iisipin ng sinuman, sa isang lugar na laging nakabantay, sa bahay ng kanyang asawa, ang babaeng pinagkakatiwalaan niyang mananatiling bulag sa katotohanan. Ang huling regalo ni Dakila, ang ultimong simbolo ng kanyang pagkakanulo, ito pala ang magiging sandata para sa paglaya niya. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng laman ng USB sa isang secure cloud server bago niya ito tinanggal sa laptop. Ang kanyang panik ay napalitan ng isang malamig at matalim na kalinawan. Hawak na niya ang alas. Hindi. Hawak na niya ang lahat ng baraha. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Bailana. Sound of a phone dialing, it is picked up almost immediately. Attorney. Bailana, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado, kontrolado, at puno ng bakal na determinasyon. Itago ninyo ang mga forensic accountant. Hindi na natin sila kailangan. Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Nahanap ko na ang lahat. Ang opisina ni Attorney Bailana ay naging kanilang war room. Ang gabi ay naging araw, at ang araw ay naging gabi. Sa loob ng halos 48 oras, si Diwa, si Attorney Bailana, at isang maliit na team ng mga pinagkakatiwalaang tech expert ay walang tigil na nagtrabaho. Sa isang malaking whiteboard, iginuhit nila ang isang web ng mga koneksyon, mga pangalan, mga kumpanya, mga petsa,
mga daloy ng pera. Ang bawat piraso ng impormasyon mula sa USB ay parang isang piraso ng puzzle. At nang mabuo na nila ang lahat, ang larawang lumitaw ay nakakakilabot. Isang dekada ng corporate fraud, paninikil, at manipulasyon, lahat ay pinangunahan na ng isang tao, si Marahuyo Rios. She's not a businesswoman, she's a predator. Sabi ni Attorney Bailana, ang kanyang boses ay may halong pangingilabot at propesyonal na paghanga sa kalibre ng pandaraya. Ginamit niya ang mga naunang kasalanan niya para makapilit ng mga bagong biktima at ang M&A na ito ang kanyang masterpiece, ang kanyang pinakamalaking pagnanakaw. Tumingin si Diwa sa pangalan ni Dakila sa board. Ito ay nasa gitna ng lahat, konektado kay Marahuyo. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga ebidensya, isang bagong katotohanan ang lumitaw. Si Dakila ay hindi kasabwat mula sa simula. Siya ay naging kasangkapan, isang ambisyosong tao na nasilaw at dahan-dahang hinila ni Marahuyo pababa sa putik. Isa siyang biktima na naging kriminal. Ngunit ang pagkaunawang iyon ay hindi nagdulot ng awa kay Diwa. Nagdulot ito ng isang uri ng malungkot na pagtanggap. Pinili ni Dakila ang kanyang landas. Pinili niyang talikuran ang kanilang pagsasama para sa isang kasinungalingan. Anong susunod na hakbang? Tanong ni Diwa. Ang kanyang boses ay matatag. We have enough evidence to put Marahuyo in jail for a very long time. Paliwanag ni Attorney Bailana. At para idiin si Dakila bilang co-conspirator, pwede nating isumite ito ngayon sa mga awtoridad. Umiling si Diwa. Hindi pa, sabi niya. Kung gagawin natin yan ngayon, magkakagulo. The scandal will erupt. Pero baka makahanap pa sila ng paraan para makatakas. They are powerful. Tumingin siya sa abogada. Gusto kong gawin ito sa paraang hindi nila inaasahan. Walang ingay, walang drama, isang malinis na pagbagsak. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam na mawala ang lahat. Sa isang iglap, sa sandaling akala nila ay hawak na nila ang mundo. Naintindihan ni Attorney Bailana. Ito ay hindi lang tungkol sa legal na hustisya. Ito ay personal. Ang araw ng signing ng M&A, sabi ni Diwa. Iyon ang araw ng paghuhukom. Inilatag nila ang huling bahagi ng plano. Ang mga kopya ng ebidensya ay inihanda sa maraming selyadong sobre. Ang isa ay para sa chairman of the board ng kumpanyang bibilhin. Ang isa ay para sa Securities and Exchange Commission. Ang isa ay para sa Anti-Money Laundering Council. At ang pinakahuli ay para kay Dakila. Habang abala ang lahat, tumawag ang kapatid ni Diwa. Sound of a phone ringing, a more relaxed and gentle tone. Ate? Ang boses ni Alon ay puno ng pag-aalala. Kumusta ka na dyan? Balita ko. May problema raw kayo ni Kuya. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ngumiti si Diwa. Isang tunay na ngiti. Ang boses ng kanyang kapatid ay parang isang dampi ng sariwang hangin. Ayos lang ako, Alon. Sagot niya. Ang boses ay lumambot. Inaayos ko lang ang ilang bagay. Malapit na akong umuwi. Umuwi? Tanong ni Alon. Dito sa probinsya? Hindi, sabi ni Diwa. Mas malayo pa dyan. Alon, naalala mo yung pinag-uusapan nating maliit na art studio sa tabing dagat? Sa Isla Payapa? Oo naman ate, pangarap natin yon. Simulan mo nang hanapin, sabi ni Diwa. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Maghanda ka na. Malapit nang dumating ang hangin ng pagbabago. Pagkatapos ng tawag, humarap si Diwa kay Attorney Bailana. Sa ibabaw ng mesa sa pagitan nila ay isang dokumento. Simple lang, isang pahina. Petition for annulment. Kinuha ni Diwa ang pluma. Walang pag-aalinlangan, walang panginginig. Isinulat niya ang kanyang buong pangalan. Diwa Magdiwang, hindi na Serrano. Ang bawat letra ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang pagyakap sa kanyang kinabukasan.
Itinulak niya ang dokumento pabalik sa abogada. Handa na ang lahat, sabi ni Diwa. Hihintayin na lang natin ang tamang oras. Gabi bago ang araw ng pirmahan, ang bisperas ng paghuhukom. Umuwi si Dakila sa penthouse ng gabing iyon na may aura ng isang taong nasakop ang mundo. Amoy tagumpay siya, isang mamahaling alak, isang bagong sigarilyo. Ang kanyang mga kilos ay malaki at puno ng pagmamalaki. Ang lahat ng pagdududa niya tungkol kay Diwa ay tila naglaho, natabunan ng papalapit na katuparan ng kanyang pinakamalaking ambisyon. Para sa kanya, ang imbestigasyon niya ay walang nakita. Ang mga account ay pansamantalang na-freeze, ngunit walang nagreklamo. Si Diwa ay nanatiling tahimik. Marahil, nagkamali lang siya ng hinala. Marahil, abala lang talaga ito sa sarili nitong maliit na mundo. Naabutan niya si Diwa sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng Distrito Solaria. Ang hangin ay malamig, ngunit si Diwa ay tila hindi ito nararamdaman. Diwa, tawag ni Dakila. Ang boses ay mas malambot kaysa sa mga nakaraang linggo. Isang boses na ginagamit ng isang taong nakakuha na ng gusto. Hindi lumingon si Diwa. Naglakad si Dakila papalapit at tumayo sa tabi niya. Inilabas nito ang isang makapal na sobre mula sa kanyang coat. Ito, sabi niya, iniaabot ang sobre kay Diwa. Para sa'yo. Tiningnan ni Diwa ang sobre, ngunit hindi ito kinuha. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin ng gabi. Huminga ng malalim si Dakila. Ito na ang sandali. Ang huling piraso ng kanyang plano bago siya maging ganap na malaya. Isang divorce settlement agreement. Sabi niya, sinusubukang gawing banayad ang kanyang boses. Diwa, matagal na tayong hindi masaya. Alam natin pareho yan. Bukas, isang bagong yugto ang magsisimula sa buhay ko, sa kumpanya, at sa tingin ko, mas makabubuting magsimula tayo pareho ng panibago. Inilapag niya ang sobre sa isang maliit na mesa sa tabi nila. I was very generous. Pagpapatuloy niya na parang nagbebenta ng isang produkto. Isang malaking halaga. Sapat para mabuhay ka ng komportable habang buhay, mga property, lahat ng gusto mo. Pumirma ka lang at magiging maayos ang lahat. Walang gulo, walang iskandalo. Walang gulo. Ang mga salitang yun ulit. Ang mga salitang tumatak sa kanyang puso. Sa wakas, lumingon si Diwa at hinarap si Dakila. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ang lalaking pinangakuan siya ng mundo. At ngayon, inaalok siya nito ng pera para mawala sa buhay nito ng tahimik. Ito ang huling patak. Ang anumang natitirang hibla ng pagmamahal, ng awa, ng kahit anong damdamin para sa kanya ay tuluyang naputol sa sandaling iyon. Ang nararamdaman na lang niya ay isang malawak at malamig na kawalan. Ang huling piraso ng kanyang puso na nakakapit pa sa kanilang nakaraan ay tuluyan ng namatay. Ang akala mo ba talaga? Mahina niyang tanong. Ang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Pera ang solusyon sa lahat ng bagay. Napakunot ang noo ni Dakila. Tila naiirita sa hindi niya pagtanggap. Diwa, let's be practical. This is the best way. The cleanest way for both of us. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Para kay Dakila, ang pag-ibig ay isang transaksyon. Ang kasal ay isang kontrata. Ang paghihiwalay ay isang settlement. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Diwa. Ngumiti siya, hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa wakas, naging malinaw na sa kanya ang lahat. Malinaw na malinaw. Hindi niya sinagot. Tumalikod siyang muli at tumingin sa malayo. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang huling sagot. Isang katahimikang hindi na maintindihan ni Dakila. Naiinis, kinuha ni Dakila ang kanyang telepono. Bahala ka, sabi niya.
Ang boses ay malamig na. Pag-isipan mo. Pero bukas, may pirmahan man o wala, magbabago na ang lahat. Tumalikod si Dakila at pumasok sa loob. Iniwan si Diwa na mag-isa sa balkonahe kasama ang alok ng isang buhay na puno ng yaman ngunit walang kaluluwa. Pinagmasdan ni Diwa ang sobre sa mesa, ang alok ng kanyang kalayaan ayon kay Dakila. Ngunit alam niya ang totoo. Ang tunay na kalayaan ay hindi nakasulat sa papel na yon. Ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa kung ano ang mangyayari bukas. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa huling pagkakataon, hinayaan niyang maramdaman ang lahat ng sakit, ang pait, ang pagkabigo. At pagkatapos, dahan-dahan, pinakawalan niya ang lahat ng ito sa hangin ng gabi. Ang conference room ay puno ng enerhiya. Ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo ay naroon. Ang mga kamera ng media ay nakatutok mula sa labas, nag-aabang sa makasaysayang anunsyo. Sa gitna ng lahat, sa dulo ng isang mahabang mahogany table, nakaupo si Dakila Serrano. Sa kanyang tabi, si Marahuyo Rios, ang kanyang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Ito na ang sandali. Ang coronation. With this signature, sabi ng chairman ng kabilang kumpanya, itinutulak ang makapal na dokumento patungo kay Dakila. A new empire is born. Kinuha ni Dakila ang isang mamahaling Montblanc pen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng kapangyarihan. Tumingin siya kay Marahuyo at ngumiti ito sa kanya. Isang ngangiting nangangako ng lahat ng bagay na pinangarap nila. Sa isang iglap, kinalimutan niya ang lahat. Ang kanyang mga pagdududa, ang kakaibang kilos ni Diwa, ang maliliit na tinig ng konsensya. Ang mahalaga lang ay ang sandaling ito. Sound of a pen scratching firmly and deliberately across paper, the signature. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan, Dakila Serrano. Ang pirma na magbabago sa lahat. Isang palakpakan ng pumuno sa silid. Ang mga kamay ay nagkamayan. Ang champagne ay ibinuhos. Naramdaman ni Dakila ang isang alon ng kapangyarihan na dumaloy sa kanyang buong katawan. Nasa tuktok na siya. Wala nang makakapagpabagsak sa kanya. Umuwi siya sa penthouse ilang oras pagkatapos, lasing sa tagumpay at champagne. Inaasahan niyang darating sa isang tahimik at bakanting tahanan. Inasahan niyang wala na si Diwa, marahil ay kinuha na ang kanyang settlement offer at tahimik na umalis. Ngunit nagkamali siya. Sound of the penthouse door opening. All sounds of the city fade away, replaced by a deafening, heavy silence inside the apartment. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Diwa. Nakaupo sa paborito niyang silya sa sala, kalmado, na para bang naghihintay lang sa kanya. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Sa kanyang tabi, sa sahig, ay isang maliit na baul na gawa sa kahoy at isang maliit na maleta. Napakunot ang noo ni Dakila. Nandito ka pa pala, sabi niya. Ang boses ay may bahay. May bahid ng pagkadismaya. Hindi mo ba nakuha ang mensahe? Hindi sumagot si Diwa. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa kanyang mga mata, wala nang sakit, wala nang galit. Tanging isang malalim at nakakakilabot na kapayapaan. Naglakad siya patungo sa coffee table sa pagitan nila. Mula sa ilalim ng isang magazine, kinuha niya ang isang manipis na folder na kulay krema at marahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa, patungo sa direksyon ni Dakila. Akala ko ba ayaw mo ng settlement? Mayabang na tanong ni Dakila. Inaakalang nagbago na ang isip nito. Hindi iyan ang settlement mo, sagot ni Diwa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Iyan ang sa akin. Nagtatakang binuksan ni Dakila ang folder. Ang unang papel na nakita niya ay ang petition for annulment. At sa ilalim nito, ang pirma ni Diwa. Diwa magdiwang. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa ilalim ng petisyon ay isang serye ng mga litrato, mga screenshot ng mga bank transfer patungo sa mga shell corporation, mga kopya ng mga peking financial report,
At sa ibabaw ng lahat, isang maliit, itim na USB flash drive. Sound of Dakila's sharp intake of breath. The silence is now charged with tension. Ano? Ano to? Nanginginig niyang tanong, kahit pa alam na niya ang sagot. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang katotohanan, simpleng sagot ni Diwa. Ang insurance ni Marahuyo, ang lahat ng sikreto ninyo, nakatago sa likod ng huling regalo mo sa akin. Ang ironya, hindi ba? Tumingala si Dakila mula sa mga papel. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nakita niya sa mga mata ni Diwa ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang lahat ng kanyang kasinungalingan na sumasalamin pabalik sa kanya. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng akala niya ay walang alam. Alam pala niya ang lahat. Diwa, please, ang kanyang boses ay basag. Ang lahat ng kanyang kayabangan ay naglaho na parang bula. Kaya nating ayusin to. Umiling si Diwa. Tapos na, Dakila. Kinuha niya ang kanyang maliit na maleta at ang baul na kahoy. Naglakad siya patungo sa pinto. Walang luha, walang sigaw, walang huling mga salita ng panunumbat. Tanging ang bigat ng kanyang tahimik na paglisan. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Habang nagpipirma ka kanina sa kontrata ng Tagumpay Money, sabi niya, ang mga kopya ng lahat ng yan ay sabay-sabay na ipinadala sa Board of Directors, sa SEC at sa media. Ang pirma mo ang naging hudyat ng sarili mong pagbagsak. At sa mga salitang iyon, tumalikod na siya. Naiwan si Dakila, nakatayo sa gitna ng kanyang ginintuang hawla. Hawak ang mga piraso ng kanyang nawasak na imperyo. At pagkatapos, ang kanyang telepono ay nagsimulang tumunog. Walang tigil. Ang mga sumunod na oras ay isang malabo at nakakabinging bangungot. Ang walang tigil na pagtunog ng kanyang telepono ay naging tunog ng kanyang pagbagsak. Bawat tawag ay isang pako sa kanyang kabaong. Ang galit na boses ng chairman of the board. Ang panik na sigaw ng kanyang mga abogado. Ang mga tanong mula sa mga reporter na kahit paano ay nakuha ang kanyang personal na numero. Hindi niya sinagot ang kahit isa. Itinapon niya ang kanyang telepono sa pader at ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot pa. Sound of a phone hitting a wall and shattering. Binuksan niya ang telebisyon, ang kanyang muka at ang mukha ni Marahuyo ay nasa bawat channel. Ang mga financial expert ay nag-aanalisa ng kanilang pandaraya. Ang mga footage ng pag-aresto kay Marahuyo sa labas ng kanyang opisina ay paulit-ulit na ipinapalabas. Kitang-kita sa screen ang kanyang galit at pagkabigla. Sumisigaw siya, nagpupumiglas, at sa isang sandali, ang mga kamera ay nag-zoom in sa kanyang muka habang isinisigaw niya ang isang pangalan. Dakila, kasama ka dito, hindi ako mag-isang babagsak. Ipinatay ni Dakila ang telebisyon. Sound of a TV abruptly switching off. Naglakad siya sa paligid ng penthouse na parang isang multo. Ang bawat mamahaling gamit, bawat piraso ng sining, bawat bintanang nakatanaw, sa kumikinang na syudad ay tila nangungutya sa kanya. Ang mga ito ang mga simbolo ng kanyang tagumpay. Ngayon, mga monumento na ito ng kanyang kabiguan. Ang kanyang imperyo na inabot ng maraming taon para itayo ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang stock market ay nag-react kaagad. Ang halaga ng Serrano Corporation ay bumulusok pababa na parang isang bumabagsak na bituin. Ang mga investor ay nagpanik. Ang board ay tumawag ng isang emergency meeting para patalsikin siya. Ang lahat ng taong dati yumuyuko sa kanya ay siya na ngayong unang tumatalikod. Umupo siya sa silyang inupuan ni Diwa kagabi. Ang lugar ay malamig pa rin. Tila naroon pa rin ang bakas ng kanyang presensya. Isang presensya na ngayon lang niya napagtanto kung gaano kahalaga. Naalala niya ang kanilang mga unang taon. Simple lang ang buhay nila noon. Ang kanyang ambisyon ay para lang bigyan si Diwa ng magandang buhay. Pero habang lumalaki ang kanyang kapangyarihan,
Lumalaki rin ang kanyang pagkagutom. Naging numero na lang ang lahat. Naging transaksyon. At si Diwa ay naging parte na lang ng mga ari-arian niya. Isang magandang palamuti sa kanyang perpektong buhay. Hindi niya napansin na unti-unti na pala siyang nilalamon ng kasakiman na yon. Hindi niya nakita na habang abala siya sa pag-abot ng mga bituin, binitawan na pala niya ang buwan. Napansin niya ang isang bagay sa sahig, malapit sa kinatatayuan ng baul ni Diwa kagabi. Isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Kinuha niya ito, isang puting kabibe. Sound of a faint, distant memory of waves and seagulls. Ang kabibe na ginamit niya para mag-propose kay Diwa sa dalampasigan ng Batangas. Ang simbolo ng kanyang pangako. Ikaw ang magiging mundo ko. Ikaw ang yaman ko. Habang hawak niya ang kabibe, bumagsak ang lahat ng pader na nagpapatigas sa kanya. Ang pagmamalaki, ang galit, ang pagiging arogante. Ang natira na lang ay isang nakakabinging pagsisisi. Nawala sa kanya ang kanyang kumpanya. Nawala ang kanyang reputasyon. Nawala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang gintong hawla, alam niyang hindi iyon ang pinakamasakit na pagkawala. Ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng nag-iisang tao na minahal siya ng totoo, kahit noong wala pa siyang kahit ano. At ang pinakamatinding katotohanan sa lahat, siya, sa sarili niyang mga kamay, ang nagtaboy dito palayo. Yumuko si Daquila Serrano, ang makapangyarihang CEO, ang taong kinatatakutan ng lahat. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, sa gitna ng kanyang nawasak na kaharian, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Samantala, sa opisina ni Attorney Bailana, isang courier ang nag-abot ng isang maliit na sobre. Galing ito sa isang malayong isla. Walang sulat sa loob, tanging isang litrato lang. Isang maliit na bahay kubo na ginawang art studio. Sa harapan nito, may isang simpleng karatulang kahoy na nakasabit. Nakasulat dito, Payapa. 6 na buwan ang lumipas. Ang nakakapasong sikat ng araw sa Distrito Solaria ay napalitan ng malambing na haplos ng araw sa Isla Payapa. Ang ingay ng trapiko at mga ambisyon ay napalitan ng himig ng mga alon at ng halakhak ng mga bata. Dito, sa Barrio Amihan, isang maliit na komunidad ng mga mangingisda at magsasaka, natagpuan ni Diwa ang kanyang tunay na tahanan. Ang kanyang penthouse ay napalitan ng isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa. Nakaharap sa dagat, ang kanyang mamahaling bestida ay napalitan ng mga maluluwag na damit at tsinelas. At ang kanyang buhay na puno ng pagkukunwari ay napalitan ng isang simpleng katotohanan. Kasama ang kanyang kapatid na si Aylon, itinayo nila ang Payapa Art Studio, isang maliit na espasyo kung saan tinuturuan nila ang mga bata sa baryo na magpinta at gumawa ng sining mula sa mga bagay na nakikita nila sa kanilang paligid, mga kabibe, mga pinatuyong dahon, mga makukulay na bato. Isang hapon, habang abala si Diwa sa pagtulong sa isang batang babae, na ihalo ang kulay asul para sa kanyang ipinipintang dagat, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ate, sabi ni Alon, iniaabot sa kanya ang isang baso ng malamig na buko juice. Tingnan mo sila, ang sasaya nila. Tumingin si Diwa sa paligid. Ang maliliit na mukha na puno ng konsentrasyon at kagalakan. Ang kanilang mga kamay na puno ng pintura. Sa pader ng kanilang maliit na studio, nakasabit ang kanilang mga obra, mga hindi perpektong painting ng mga bangka, ng araw, ng mga bulaklak, ngunit lahat ay puno ng buhay, puno ng kulay. Salamat sa iyo, ate, dagdag ni Alon. Binigyan mo sila ng lugar para mangarap. Ngumiti si Diwa. Hindi, Alon, sagot niya. Sila ang nagbigay sa akin ng lugar para muling matutong huminga. Wala na siyang balita tungkol kay Daquila. Inutusan niya si Attorney Bailana na huwag na siyang bigyan ng anumang update.
Ang nakaraan ay isang aklat na tuluyan na niyang isinara. Ang mahalaga ay ang ngayon. Minsan, may isang turista na nagawi sa kanilang lugar at nakilala siya. Kayo po yung asawa ni Dakila Serrano, di ba? Tanong nito, puno ng pagkamangha. Ngumiti lang si Diwa at umiling. Hindi po, sagot niya nang may kapayapaan sa kanyang puso. Ako po si Diwa Magdiwang, isang art teacher. Nang hapong yon, matapos ang klase, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nag-iisa, pinagmasdan niya ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat at kalayaan. Sound of the ukulele fades, leaving only the sound of gentle waves and a soft, peaceful sea breeze. Naalala niya ang sinabi ni Tiago Nita, ang anumang bagay na nagiging tanikala mo, ibenta mo. Ang anumang bagay na nagbibigay sa'yo ng pakpak, ingatan mo. Ibinenta niya ang kanyang mga alahas, ngunit ang nahanap niya ay hindi pera, kundi katapangan. Ibinenta niya ang kanyang sining, ngunit ang natuklasan niya ay ang sarili niyang lakas. Binitawan niya ang isang buhay ng karangyaan, ngunit ang niyakap niya ay isang buhay na puno ng kabuluhan. Hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang halaga sa kahit sino. Hindi na niya kailangan ng mamahaling bagay para maramdamang siya ay mahalaga. Ang kanyang yaman ngayon ay hindi na nasusukat sa presyo, kundi sa lalim ng kanyang kapayapaan. Huminto siya sa paglalakad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang hangin sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, ngumiti si Diwa. Isang ngiting hindi pilit, isang ngiting hindi panakip-butas, isang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong sa wakas ay buna muli. Isang ngiting nagmula sa isang kaluluwang sa wakas ay malaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Diwa Magdiwang, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa matapang na pagpapalaya sa sarili mula sa mga tanikalang nagpapabigat sa ating puso. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Ang aral na ang ating halaga ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba, kundi sa kung paano natin tinitingnan at minamahal ang ating mga sarili. At ang pinakamahalagang laban ay hindi laban sa mga nanakit sa atin, kundi laban sa mga takot na humahadlang sa ating paglaya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Kung mayroon kayong saloobin o aral na natutunan mula sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Nais din naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.